Good afternoon po sa ating lahat. So ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa tinatawag natin na mechanism. Ano po ba ang mechanism ng turntable? Ang ibig sabihin po ng mekanismo ng turntable ay yun po mismong turntable. Ito po, turntable yan. Pero iba-iba po ang nagiging packaging. Like for example, sa console, ganito rin po yung turntable niya, pero hindi po may kakaila na mas malaki, no? Yung sa console. Ngayon, meron din pong ganito ang kanyang turntable, pero nakalagay po sa ibang packaging like component, ganon, pero ganito rin ang kanyang mechanism. Ito po yung pinaka-mechanism. Ibig sabihin ng mechanism po, pare-pareho po yan. Pare-pareho po yan, pero iba-iba lang yung packaging. Like ito po ay isang console ng Panasonic. Ayan po siya. Okay? Ito po ay Panasonic. Mapapansin nyo, wala po yang anything. Like for example, wala po siyang radyo, wala siyang AM, FM. Pero, yan. Ito po ang karayom. Para inyo po namang matanawan, no? Magkaroon kayo ng idea. Like for example, like this. Ayan. I hope nagagawa natin ang tama para inyo po naman itong matanawan ng tama. Ano po? Panasonic Automatic Turntable. Natandaan po nyo, ang tawag po rito ay mechanism lang. Ito po ang mechanism. Nasaan po ang mechanism po rito? Ito pong kinalala, itong buong turntable na yan. Yan po ang mechanism. Ngayon, yung mga kahon na malalaki, pero ganito na ng mechanism, ang tawag po ron console o console. Okay? Doon po ang radyo po nun nakahiwalay, tapos yung isa pong side doon lalagyan po ng mga plaka. Just in case nalilito po kayo, kasi may nagtatanong na iba, bakit pare-pareho naman yan? Kasi po ito ay mechanism. Mechanism po, like this. Ayan. Tignan po natin. Ano ba yung masusumpungan din eh? Ayan o. Made in Japan po ito. Napakaganda. Okay. Teka lang po. Okay. Ayun yung sa stylus yata. Ayan po yung kanyang torn arm. Ay, bulol ako. Torn arm. Ito po yung kanyang tinatawag na goma. Atin na pong ilagay. Ayan po. Mechanism. Huwag po sana tayo malilito. Bakit pare-pareho naman? Kasi marami pong nagtatanong, bakit kung National Panasonic, iba-iba kanya, nakalagay minsan sa malaki, pero parehong-pareho ito. Parehong-pareho po ito kasi ito po yung mechanism po niya. Okay? In-explain ko lang po sa inyo para hindi po kayo nalilito at at na magkaroon kayo ng familiarity. Kung halimbawa bibili kayo ng mga turntables, ano po ba ang gusto niyo? Console? Console po yung talagang naglalakihan na mga kahon. May nagbiro nga parang ataul. Ayan, tama nga po naman, laki nun Kasama pa yung dalawang speaker na pagkalalaki. Pero ang lakas po nun. Kaya nasabi ko po yan dahil yung amin pong console dati, National Panasonic din po siya na solid state. Ganito po yung turntable mechanism po niya. The same. Parehong-pareho. Yari po ito sa bakal. Yan. So, napakaganda po na hanggang ngayon po na may ganito po kami, no? Pero balak ko po itong pagawa. Balak po namin pagawa ito pero hindi ko po alam kung kailan. Dahil marami pong inaasikaso. Kasi po talaga nakakatakot naman po yung medyo umusok siya. Pero hindi, maski umusok po hindi nasira. Tibay. Alam nyo po kung bakit umusok? Dahil corroded na nga po sa ilalim. At alam nyo, 1974 pa po ito. So, understandable na muna po siguro. Talagang uusok. At uusok po siya. Ano po? Dahil sa kalumaan. Ano po? So, yan. Ngayon, may nagtatanong, ano po ba ang mas maganda, yung mga dating turntables o bagong turntables?
Kasi pag dating turntables, maganda po. Ito po, like this one, 1974. Pero, very risky po kasi baka umusok nga. May experience kami doon umusok nga. At the same time, pag nasira po, maghahanap po ng pyesa. Buti kung meron po sa raon mostly po kasi, wala na. Kasi 1974, 2023 na po tayo. 49 years ago, kalain nyo po yan. Di ba magpi-50 years na po ito sa next year. Pero ang kagandahan lang naman po, meron pa rin po kaming ganito. Talagang vintage na vintage. Ito po ang habol po namin dito. Mas hindi na gumagana, at least meron, di ba? Parang part of history. Di ba? It's a part of our history that we still have these things with us. So, kailangan ingatan po talaga natin sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Ganun po yan. And, madagdag ko lang po, yung mga bagong turntables naman po natin, maganda po talaga. Kaya lang, yung iba po roon, sabi nila, hindi raw maganda kasi masyadong mura. Pero, maganda rin po yung mga bagong turntables, yung parang mga suitcase. Ako, ganun po ang ginagamit ko sa pang-araw-araw suitcase. Tsaka meron din po kaming Marley turntable. Hindi po siya ganun kamahal, pero at least makabago po siya. May mga Bluetooth connection po tayo doon. Pero, kung mahilig po talaga kayo sa analog, mamimiss ninyo yung analog sound, ganito po talaga ang hahanapin nyo. Ganito po talaga ang, like for example, mga luma, vintage na mga turntables ang hahanapin po ninyo. Yung mga bago po kasi ngayon, Bluetooth na po yung sound doon. Kaya mostly ang naproproduce na sound doon, maski sa vinyl, may halo na pong digital. Ano po? So, yeah. Maski yung mga ginagamit na speakers ngayon, medyo digital na po siya, digitized na. So, pero kung talagang feel mo yung ganda ng tunog ng analog, go for vintage. Mag-go vintage po kayo. Kasi sa totoo lang po, masasatisfy po kayo pag nag-go vintage kayo sa pagplaplaka ninyo, pakikinig ng musika sa plaka. Pag vintage, ang mga gamit nyong mga equipments like, ito nga po, turntables, di ba? Speakers, ganun din. So, yan. Binahagi ko lang po sa inyo. Iba-iba lang po, pero this mechanism, pero minsan nakalagay po sa ganito. Ang tawag po dito, portable record player. Pero yung iba, ganito, lalagyan nila ng radyo, lalagyan nila ng AM, FM, di po ba? Iba may cassette tape, may CD. Yun po ang tinatawag na mini component. Ngayon, meron din pong component, mas malaki, nasa ibabaw ang ganito, yung mechanism, tapos sa ilalim, ang daming mga, tawag dito, yung parang ina-adapt mo yung sound, amplifiers, no? Maraming amplifiers. Pero siyempre, ang pinaka-popular po talaga niya yung konsole. Iba-iba din po ang konsole. Kasi yung mga console po na alam ko, especially dyan po sa Amerika, may console po na may television. Tapos nakalagay itong mechanism. Pero yung sound speaker, yung dalawa lang po yon na malaki. Doon tumutunog yung TV, doon po tumutunog yung ganito. Tapos may 8-track din po siya. Tapos cassette tape. Tapos AM, FM. Napakaganda po nun. Ngayon po, yun po ang pinakamahal na console sa ngayon. Nagkakahalaga po yun ng 200,000 yata sa console. Dahil napaka-antique, napaka-vintage na po nun. Okay? So, ang panalangin ko, sana may natutunan naman po kayo tungkol po kung ano ba yung mechanism. Kasi pare-pareho. Pare-pareho po, lalo na po noong 1974. Ang dami pong ganito. Halos lahat ng turntables daw. Ganito ang itsura. National Panasonic, leading brand. Ang kalaban po nito dati, Ray Jewel, no? Ray Jewel. Maganda rin po yung Ray Jewel, yung mga BSRs nila. Pero maganda naman po lahat. Basta habol mo, makapakinig ka ng magandang musika. Okay? Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Nang marami po naman tayong senior citizens na mapasaya. At sabihin nila na, wow, di ba? Panahon namin yan. Kasi kami pong mga millennials, medyo bata pa po kami para dito. Naabutan din po namin to pero pasiraan na po siya during that time. Pero masarap po mag-aral ng history, no? At ang bilihan po ng plaka noon dyan pa po sa Raon. Kaya po pala, mga parts sa Raon. Pero syempre, sa panahon po natin ngayon, ang mga parts, spare parts sa Raon, yung mga makabagong turntables na rin. Bluetooth speakers. Mga ganyan ngayon, kukonect lang natin itong mga gadgets natin doon, mga phones natin, tapos go ka na sa pakikinig mo ng music. Thank you.
And Jesus truly loves us all.